Magandang araw po sa inyo, Sir JD, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Koy. Nagsimula ang lahat 5 taon na ang nakakaraan. Dito sa Maynila, ang buhay ko ay umiikot lang sa maliit naming karinderya. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. At dahil maagang pumanaw ang aming ama, sa akin bumagsak ang responsibilidad na tumulong kay nanay sa pagpapatakbo ng negosyo. Araw-araw gigising ako ng 3:00 ng madaling araw para mamalengke ng mga lulutuin ni nanay. Maglilinis at magsisilbi sa mga kumakain. Ang usok at ang iba't ibang amoy ng ulam ay naging parte na ng pagkatao ko. Halos wala na akong panahon para sa sarili ko. Ang kita sapat lang para sa pang-araw-araw at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Aminado ako, pagod na ang katawan at isip ko. Parang gusto ko na lang ang humiga at wag nang bumangon. Pero isang araw, tumawag ang tita ko na itago na lang natin sa pangalang Dina. Mula sa probinsya nila sa isang liblib na bayan sa bandang Kanlurang, Visayas. Magpepesta raw doon sa susunod na buwan at inimbitahan niya ako magbakasyon. Sa simula tumanggi ako. Hindi ko pwedeng iwan si nanay at ang karinderya namin. Ngunit pinilit din ako ni nanay. Anya, kailangan ko raw magpahinga. Deserve ko raw kahit 1 linggong bakasyon man lang. Siya na raw muna ang bahala sa lahat. Sa uli pumayag na rin ako. Pagdating ko sa probinsya, sinalubong ako ng preskong hangin. Magagandang tanawin at tahimik na buhay. Simple lang ang bahay ni na Tita Dina doon. Gawa sa pinaghalong kahoy at semento at napapaligiran sila ng mga puno. Sa mga unang araw ko doon para akong nasa paraiso. Tinutulungan ko si Tito Raul, ang asawa ni Tita, sa pag-aalaga ng mga manok at baboy sa likod bahay nila. Minsan sumasama ako sa kanya sa pagkuha ng niyog. Sa hapon uupo lang ako sa duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Magbabasa ng libro at hihintay ng paglubog ng araw. Gumaan ang pakiramdam ko doon na wala ang bigat sa dibdib ko. Habang papalapit ang araw ng piyesta, naging abala ang buong baryo. Nagtutulungan ang lahat sa paghahanda. Nagkakabit sila ng mga banderitas, naglilinis ng kalsada. Doon ko napansin ang isang matandang babae na nakatira sa di kalayuang dampa. Siya si Aling Sabel. Payat si Aling Sabel, kuba na sa katandaan at laging nakasuot ng itim na bestida. Lagi din itong mag-isa. Ayon sa mga chismis na naririnig ko, mailap daw talaga siya at bihira lang makisalamuha. Pero kapag piyesta, isa lang ang inaabangan sa kanya ng lahat. Ang kanyang espesyal na dinuguan. Sabi nila walang makakatalo raw sa lasa ng dinuguan ni Aling Sabel. Iyon daw ang pinakamasarap na pulutan sa buong baryo. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, nakita ko naglalakad si Aling Sabel. May bitbit na isang maliit na bayong. Napatingin siya sa direksyon ko. Napansin ko na parang malungkot siya nun. Nginitian ko siya. Pero isang blankong tingin lang ang isinukli niya bago nagpatuloy sa paglalakad. Kinilabutan ako ng bahagya pero hindi ko nalang pinansin. Dumating ang bisperas ng piyesta. Ang bakuran ni Natia ay naging sentro ng kasiyahan. Naglagay sila ng mahabang mesa doon at naglatag ng mga upuan. Nandoon ang mga kamag-anak at kaibigan nila. Nagkatay sila noon ng baboy. Tapos nagsimula ng inuman. Ang ingay ng tawanan at kantahan ay umaalingaw sa buong paligid nun. Bandang 8:00 ng gabi, dumating si Aling Sabel. Dala ang isang malaking palayok na umuusok pa. Inilapag niya ito sa mesa namin. Dinuguan yun. Agad siyang pinasalamatan ni na tita at tito nun. Hindi na siya nagtagal at umalis din kaagad. Tahimik na naglaho sa di kalayuan.
Nagkagulo ang lahat nun. Kumuha ng mga plato at nagsimulang kumain ng dinuguan na yun. Inalok ako ni Tito Raul. Sabi niya, "Tikman mo ito. Ito daw ang pinakamasarap na dinuguan sa balat ng lupa." Tiningnan ko ang kulay itim at malapot na sabaw ng dinuguan nun. May kakaiba akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Tumanggi ako ng magalang. Sinabi kong busog pa ako nun. Nagpatuloy ang inuman. Ako naman dahil hindi sanay ay medyo nahihilo na. Nagpaalam ako na iihi lang nun. Sa halip na sa banyo sa loob ng bahay pumunta, naisipan kong sa may likod bahay na lang, sa may puno ng saging, para makalanghap na rin ng sariwang hangin. Medyo madilim doon, tanging ang liwanag lang mula sa buwan na nagpapaliwanag sa paligid. Habang umiihi ako nun, may narinig akong kaluskos. Hindi ito kaluskos ng hayop. Para itong tunog ng telang sumasayad sa tuyong dahon. Dahan-dahan akong sumilip sa pagitan ng mga puno ng saging nun. Ang nakita ko ay halos magpatigil sa pagtibok ng puso ko at nagpatuyo sa aking lalamunan. Doon sa dilim nakatayo si Aling Sabel. Nakatalikod siya sa akin, nakatingin sa direksyon ng isang bahay sa di kalayuan. Doon sa bahay na yon ay may pamilyang may anak na matagal nang may sakit. Isang bata na lagi kong nakikitang maputla at walang lakas. Pero hindi ang kanyang presensya ang nakapagpatakot sa akin. Dahan-dahan, ang likod ni Aling Sabel ay unti-unting umuumbok at nababali na parang may kung anong nagpupumilit na lumabas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga braso nun ay humaba. Ang mga kuko niya ay tumulis. At pagkatapos mula sa kanyang bibig, isang bagay ang dahan-dahang lumabas. Isang mahaba at kulay itim na dila na parang sinulid na gumagalaw-galaw sa hangin na tila hinahanap ang amoy ng may sakit na bata nun. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, hindi din ako makasigaw. Napatakip na lang ako sa aking bibig para pigilan ng anumang tunog na maaaring lumabas. Nanginginig na din ang buong katawan ko nun. Dahan-dahan akong umatras. Bawat hakbang ko ay maingat para hindi ako makalikha ng ingay. Bumalik ako sa inuman na parang walang nangyari nun. Tiningnan ko isa-isa ang mga bisita. Masayang masaya silang kumakain at nagiinuman. Ang pulutan nila, yung dinuguan na binigay ni Aling Sabel. Bigla akong nasuka nang makita ko ito. Tapos yung dugo na ginamit doon, naisip ko na hindi yun ordinaryong dugo lang. Pati yung maliliit na piraso ng karne na ginamit doon. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinaumagahan nagdahilan ako kay tita na may emergency sa amin at kailangan kong umuwi agad. Kahit nagtataka siya, hinatid pa rin ako ni Tito Raul sa sakayan. Habang papalayo ang bus, tanaw ko pa rin ang baryo nila. Ang lugar na akala ko'y paraiso ay isa palang pugad ng mga aswang. Hanggang ngayon 5 taon na ang nakalipas, hindi na ako bumalik doon. At sa tuwing may mag-aalok sa akin ng mga pagkain, bumabalik ang lahat. Salamat sa pagbabasa nito, Sir JD. More power sa inyong channel. Sir JD, isa po akong masugid na tagahanga ng inyong channel. Nais ko lang ibahagi ang nangyari sa aking kapatid noong nagbakasyon kami sa probinsya ng lola namin sa Antique. Itago na lang natin ang kapatid ko sa pangalang Leo. Si Leo ang tipo ng lalaki na siga-siga. Mahilig sa barkada, sa inuman at hindi umaatras sa gulo. Noong umuwi kami para sa piyesta doon, January yun. Siyempre, hindi niya pinalampas ang pagkakataon na makipagkilala at makipag-inuman sa mga kababata niya roon. Gabi ng piyesta, nagpaalam si Leo na pupunta sa isang inuman sa kabilang kanto. Nakipagkwentuhan, inuman, kantahan, ganun daw ang eksena doon.
Sikat si Leo noon dahil galing Maynila. Maya-maya may dumating daw na isang grupo ng mga dalaga. Isa sa kanila ang umagaw ng pansin ng lahat. Maganda daw kasi ito, maputi pero tahimik lang. Nagpakilala raw ito bilang Karina. Siya raw ang nagdala ng pulutan nila. Isang kaldero ng bopis na sobrang sarap daw nun. Nag-agawan ng mga lalaki nun, lalo na si Leo sa pagpapapansin kay Karina. Inabot sila ng hating gabi. Lasing na ang karamihan, kasama na si Leo. Nagpaalam siyang uuwi na. Habang naglalakad mag-isa sa madilim na eskinita, kailangan niyang dumaan sa gilid ng lumang sementeryo ng bayan. Medyo nakaramdam siya ng takot pero dahil sa tapang-tapangan na epekto ng alak, nagpatuloy siya. Nasa tapat na siya ng pader ng sementeryo nang may maaninag daw siyang gumagalaw sa loob doon. 2 anino daw yon. Dahil sa kuryosidad sumilip siya sa isang butas sa pader. Nanlaki ang mga mata niya at parang biglang nawala ang kanyang kalasingan nang nakita niya doon si Karina, ang magandang dalaga na nakita niya kanina. Pero iba na daw ang itsura nito ngayon. Ang mga mata daw nito noon ay nanlilisik sa dilim. Kasama daw nito ang isang dambuhalang aso na kulay itim. Naghuhukay sila noon sa isang bagong libingan. Gamit ang matutulis na kuko ni Karina at ang mga paa ng aso, mabilis nilang nahukay ang kabaong doon. Nang mabuksan nila ito, walang pag-aalinlangan dinukot ni Karina ang lamang loob ng bangkay. Napatakip daw ng bibig si Leo noon. Nanginginig sa takot. Doon niya naalala ang bopis na kinain nila kanina. Ang malinamnam at masarap na pulutan na dala ni Karina. Bigla siyang nasuka. Tumakbo siya ng mabilis pa uwi. Hindi na lumingon pa. Mula noon nagbago na si Leo. Hindi na siya nakikipag-inuman kung kani-kanino at nandidiri na sa tuwing makakakita siya ng bopis. Hindi namin alam kung bakit. Hanggang sa isang araw, sa akin lang niya ikunento ang lahat. Salamat po sa inyong oras. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw, Sir JD. Tawagin mo na lang akong Bok. Ang kwento ko ay nangyari nung binata pa ako, mga dekada 70 pa siguro. Sa probinsya namin sa Iloilo, kapag piyesta, tradisyon na ang maglechon. Isang taon, ako at ang mga kaibigan ko ang naatasang magbantay sa pag-ihaw ng baboy. Mula hapon hanggang madaling araw, trabaho namin iyon. Siyempre para hindi mainip, may kasamang inuman ng lambanog. Gabi na nun, habang umiikot ang lechon sa ibabaw ng nagbabagang uling, may isang matandang lalaki na lumapit sa amin. Hindi namin siya kilala. Nakangiti siya at pinuri ang aming ginagawa. Nakipag-inuman siya sa amin nun. May dala siyang sariling bote ng alak na mas matapang pa sa amin. Dahil sa kalasingan, hindi na namin namalayan na nakatulog na pala kami sa paligid ng ihawan. Nagising ako bago pa sumikat ang araw nun. Giniginaw ako nun. Nakita ko ang mga kaibigan kong mahimbing pa rin ng tulog. Ang matandang lalaki ay wala na nun. Tiningnan ko ang lechon na niluto namin nun. Luto na ito. Kulay ginto na nga ang balat at mukhang tamang-tama ang pagkakaluto namin. Ngunit may napansin akong kakaiba. Nilapitan ko ang baboy nun. Sa bandang tiyan nito kung saan dapat naroroon ng mga tanglad at pampalasa ay butas na. Pero hindi basta butas. Malinis na malinis, para bang may kumuha ng lahat ng lamang loob nito mula sa loob. Ang atay, puso, bituka, lahat wala na. Kinapa ko pa ang balat nun. Walang malaking hiwa. Paano nakuha ang mga laman loob na yun? Nanginginig kong ginising ang mga kaibigan ko nun. Nakita rin nila yon. Walang nagsalita sa amin pero
Iisa lang ang nasa isip namin, ang dayong matanda ang may gawa nun. Nang umagang yon, inihain namin ang lechon sa mga bisita. Masaya silang kumain pero kami na mga kaibigan ko, hindi namin magawang tumikim. Salamat sa pagbabahagi ng aking kwento, Sir JD. Kung nag-enjoy ka sa mga ibinahagi nating kwento sa araw na ito, make sure to like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and see you again on the next video.